Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po, gusto ko pong batiin si Jerome. Happy birthday sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga devotion. I hope malaking tulong po ito sa iyo at sa inyong pamilya. So tuloy po natin yung ating fasting series, no? Spiritual Hunger for God. 1 week prayer and fasting. Now, pag-usapan po natin ngayong umaga patungkol po sa buhay ni Nehemiah. So, ito po si Nehemiah, siya po ay isang cupbearer. Kumbaga, yung isang hari, pero protektahan niya ng mga cupbearers. Bago yan uminom ng alak, ang iinom muna si Nehemiah. So, si Nehemiah, pag hindi namatay, ibig sabihin, safe yung alak. No? So, ganun yung role niya. Siya yung cupbearer. Now, si Nehemiah po ay isa sa mga, kagaya po ni Ezra, no? Isa siya sa mga pinalaya sa Jerusalem ni Nebuchadnezzar. At kung hindi man si Nehemiah, depende sa edad niya, no? Pwedeng anak na siya ng mga naunang henerasyon. Or pwedeng isa siya sa mga pinalayas. Depende sa edad yan eh. Pero marami kasi pinanganak na dito sa Iraq, dito sa Babylon. Yung pinalayas yung mga magulang nila, doon na sila nagkaanak sa Babylon. Now, etong mga Hudyo na ito, mga Israelita, para pong kagaya sa sitwasyon ngayon na alam niyo po yung sa time ni Jesus Christ, nag-prophesy si Jesus Christ na yung Israel na nagpapako sa kanya at pumatay sa kanya, wawasakin yung templo nila. So, simula po nung AD 70, according to the prophecy of Jesus Christ, pinalayas sila at hindi na sila nakabalik. Alam niyo po, kailan lang nakabalik yung mga Israelita? 1948. So, bagong-bago lang po. Now, nung bumalik yung mga Israelita dun sa Israel, ngayon, sa kasalukuyan, ayaw ng mga Palestinians, ayaw ng mga Arab people sa Israel. No? Gusto nila nang paalisin ulit yung Israel or mawala na yung Israel sa mapa. Now, ganun din po yung sitwasyon dito 2,500 years ago. Ibig sabihin, 500 years before Jesus Christ. Ganun na yung sitwasyon. Mula nung pinalaya sila, yung lahi nila, Nehemiah, yung mga Israelita, pinalayas papunta sa Babylon. Now, nung dumating yung panunumbalik nila sa kanilang lugar, ayaw na ng mga tao sa kanila doon. Maraming mga dayuhan doon. Pinapaalis sila, inuusig sila. So, si Nehemiah po, dito po sa Nehemiah chapter 1, merong mga tao na bumalik mula Judah papunta roon sa Babylon. Yung isa po doon si Hanani. Ngayon, syempre si Nehemiah na-curious siya. Sabi niya, Hanani, anong nangyari doon? Kamusta yung bayan natin? So, yung sagot ni Hanani rito, sabi po rito, umpisa na natin sa verse 3, no? They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Sa Tagalog po, pagkatapos mabalitaan ni Nehemiah, yung sitwasyon doon sa Judah, sabi po rito, sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak ang mga pader ng Jerusalem at mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Kailan sinunog yon? Sa panahon ni Nebuchadnezzar. So, nung marinig ni Nehemiah yung sitwasyon doon sa kanyang bayan, naupo siya at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno at nanalangin ako. So, nag-fasting po siya right after niyang makita yung sitwasyon na ibinalita sa kanya ni Hanani. Now, ano po yung una nating katuruan sa mga talatang ito? Number 1, fasting is recognizing that God is bigger than our problems. Kapag po tayo nag-fasting, nire-recognize natin na yung Diyos mas malaki kesa sa ating mga suliranin. Kesa sa mga challenges sa buhay. Tingnan niyo po ito si Nehemiah. Pagkatapos niyang marinig yung yung bigat ng dinadanas ng kanyang bayan, ang una niyang ginawa, nag-fasting siya. Bakit?
Kasi kahit ano pang problema na dinaranas ng kanyang bayan, sa pamamagitan ng fasting, kinikilala na niya na yung Diyos mas makapangyarihan, mas malaki kaysa doon sa suliranin nila. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Fasting is recognizing that God is bigger than our problems. Kasi kung hindi mo naman nare-recognize yung Diyos bilang mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa ating mga problema, ba't ka pa tatawag sa Kanya? Bakit ka pa magfa-fasting? Diba? So, ang concept ng fasting ay kinikilala mo yung Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. Pangalawa po, fasting is asking God solutions. Yung pagfa-fasting po natin, hindi ito lumalapit tayo sa ibang tao. Ano bang solusyon mo sa mga problema? Ano bang solusyon mo sa dinadanas ng ating bansa? Si Nehemiah hindi lumapit kahit kanino Sa Diyos siya lumapit kasi yung solusyon nasa Diyos. Ang problema na nasa ating harapan, wag nating solusyonan niya ng mga tao o kaperahan natin or kung ano man ang pwede nating isolve dyan. Dahil ang makakapag-solve sa problema natin, Diyos, at siya yung una nating lalapitan. Siya yung gagamit ng mga tao para tulungan tayo. Siya yung gagamit ng ating finances, ng ating lakas, ng ating talino. Diyos ang magsosolve. Gagamitin niya tayo, bibigyan niya tayo ng wisdom, gagamitin niya mga tao sa paligid natin, maging sitwasyon para ma-resolve ang isang problema kung ninanais ng Diyos na maitanyag ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagresolba ng isang problema. So, fasting is asking God solutions. Kaya po tayo, mga kapatid, lumuluhod tayo sa Diyos this week, nananalangin, nakipagniig sa Diyos. Kasi po, alam natin na yung solusyon nasa kamay ng Diyos. Wala po sa atin. Number 3 po, fasting is relying on God's character and promises. Yung pagfa-fasting po, ito po ay pagdepende sa karakter ng Diyos at ng kanyang mga pangako. Ano po ibig sabihin ng karakter? Ito po yung nagtitiwala tayo sa karakter ng Diyos. Lord, you are faithful to your promises. Makikita niyo po rito sa mga talata na ito na yung Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Yung Diyos maibigin. The Lord is gracious. The Lord is merciful. Yun po yung mga karakter ng Diyos So pag nagfa-fasting po tayo, mas kinikilala natin sino ba talaga yung Diyos. Yung Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Yung Diyos mabuti. Yung Diyos mapagmahal. Yung Diyos mapagpatawad. At pag nagfa-fasting tayo, doon tayo nakafocus sino ba yung Diyos sa ating buhay. So fasting is relying on God's character and promises. Na pag sinabi naman natin mga promises, yun yung mga pangako ng Diyos. Kaya nga po, pag nagfa-fasting tayo, sinasamahan rin natin ng pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikita po natin yung mga pangako ng Diyos. At doon po tayo dumedepende. Doon po tayo umaasa. Yun po ang pinanghahawakan natin sa tuwing tayo po ay nananalangin at nagfa-fasting. We rely on God's character and promises. Now, ilan po sa mga aplikasyon mula sa katuruan natin. Number 1, admit our sins, the sins of our families and our nation. Si Nehemiah po, ang isa sa mga pinanalangin niya ay yung admission. Lord, nagkasala po kami. Nagkasala po yung aming bansa laban sa iyo. Nagkasala po yung aking pamilya. Basahin po natin sa mga talata. Admit our sins. Nasaan yan? Nasa verse 6 po yun, towards the end. Sabi ni Nehemiah, inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo at ang aking mga ninuno. Sa English po, I confess the sins we Israelites, including myself, kasama na ako doon, Panginoon, and my father's family have committed against you. Kaya minsan inisip natin dapat ang kasalanan personal, kanya-kanya, no? Pero pwede naman palang i-confess natin kasi confess mo lang naman, iahayag mo lang sa harapan ng Diyos yung kasalanan natin, kasalanan ng ating pamilya, kasalanan ng ating bansa or ating komunidad. Pwede naman pala yun, no? You confess the sins of our people. Yun po yung ginawa niya ni Nehemiah. So, sa atin po, no, hindi ho lahat ng problema natin ay dumating lang ng
walang sanhi. Pwede pong ang sanhi niyan may mga maling desisyon yung mga magulang natin, mga kapatid natin, or mga mahal natin sa buhay o membro ng pamilya natin. Kaya minsan dumaranas tayo ng mga dagok sa buhay. So, napakaganda po na i-admit natin sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami. Siguro kaya namin dinadanas yung mga ganitong mga karanasan na hindi magaganda kasi may mga nagawa talaga kaming mali. Pati yung mga desisyon pa ng mga lolo't lolo namin, inaani namin, no? Desisyon ng nanay at tatay namin, inaani namin hanggang ngayon. So, admit our sins, the sins of our families, and our nation. Siyempre, hindi nagtatapos yun sa confession. Meron tayong appeal. Lord, bagamat nagkasala ako laban sa inyo, I appeal to your character and to your promises. I appeal to your, pag sinabi kasi natin character, yung panalangin natin, doon natin tinutuon Lord, makasalanan kami. Yes, alam namin yan, granted, no? Kino-confess namin yan, inaamin namin yan. Pero Lord, kayo yung Diyos na mapagpatawad. Ayan po yung ibig sabihin ng appealing to God's character. Lord, totoo po, mali yung mga ginawa namin. Pero kayo po yung Diyos na mapagpatawad, Diyos na maibigin, Diyos na puno ng biyaya. Kaya po kami, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Extend niyo po sa amin yung iyong biyaya, ang inyong pag-ibig. Yung character po, yun yung Lord, you are slow to anger. Lord, wag niyo po kaming parusahan kasi, you are gracious. So that's appealing to God's character. And promises. Kaya kung makikita niyo po rito sa mga talatang ito, binabanggit ni Nehemiah yung mga pangako ng Diyos 'Di ba sinabi niyo, Panginoon, na kung kami manunumbalik sa inyo, tutupad sa inyong mga utos, kahit nasang lupalop pa kami, pinalayas ng mga Babylonians, ibabalik niyo kami sa lupang pangako. So yun po yung promises na nag-a-appeal rin tayo sa mga promises ng Diyos, So, let's appeal to God's character and promises. Pag nananalangin tayo, Lord, it's not about me. It's about who you are. It's not about what I say, but it's about what you said in your word. It's not about my promises kasi tayong mga tao pag nangako sa Diyos, madalas hindi tinutupad. Pero Lord, yung pangako mo, you are faithful to your promises, lagi nyo tinutupad ang inyong mga pangako. So, that's appeal to God's character and promises. Number 3 po, ask God to grant us success with our plan. Kaya po dito sa bandang huli, dahil siya nga yung cupbearer, meron siyang plano. So, kasama sa panalangin niya, Lord, pagtagumpayan niyo po ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Loobin niyo po ako na pag nakipag-usap ako sa hari, payagan niya akong tumulong sa pagtatayo o yung maitayo ulit yung templo o yung Jerusalem, City of Jerusalem. Maisaayos muli. At maging parte ako nung pag-build ng wall, ng pader ng Jerusalem. So, si Nehemiah po, he's asking for success sa kanyang plano. So, ganun din po sa atin, ask God to grant us success with our plan. Hinihingi po, meron tayong plano, kung mali yung plano natin, sabihin natin, Lord, kung mali ito, ihayag nyo na sa akin ngayon. Pero kung ito yung kalooban nyo, Panginoon, please give me success, give me victory. Kaya po sa ating fasting ngayon, pati yung mga plano natin, inihahayag natin, inilalagay natin sa paanan ng Panginoong Jesucristo for approval, kung i-approve ng Panginoon. At kung i-approve ng Panginoon yan, bibigyan niya ng katagumpayan yan. And that's what we are asking God to do, to grant us success with our plan. Now, para po sa ating discussion, why do we need to appeal to God's character and promises whenever we pray? Bakit pag nananalangin tayo, nakatuon tayo sa Diyos kung sino yung Diyos, ano yung character niya, tsaka ano yung mga pangako niya? So, sagutin po natin yan, discuss natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Lord God, I ask for your favor and blessings, not because I am good or deserving. I ask because you are generous, forgiving, loving,
kind and gracious. I do not deserve any good things from you, but I still come and appeal to the richness of your grace overflowing through Christ Jesus. Please bless me and answer my prayers. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko lang po magpasalamat kay Sten na kasama natin dito, katuwang natin dito sa ating daily devotion. Maraming salamat sa iyo, sister. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, ipaalam nyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.